Catalina, ano ba? Kanina ka pa hinihintay ng magiging asawa mo sa sala, mahinahong paalala ni Taya Rosa habang nakatayo sa pintuan ng kwarto ni Catalina. Ang tinig niya ay may halong inis ngunit nananatiling matigas ang tono. Ayoko po sa panot na iyon. Huwag niyo naman po akong ipagpalit sa pera. Halos mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Catalina sa kanyang tiyahin, ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit hindi natinag si Taya Rosa. Aber, ano namang silbi mo kung hindi ka magpapakasal sa lalaking iyon, ha? At least sa kanya, makukuha mo lahat ng gusto mo dahil sa kayamanan niya. Kaya mo nang bilhin ang lahat ng pangarap mo, madiin niyang sagot habang nakapamewang, ang mukha niya ay puno ng determinasyon. Ayoko po, mariing tugon ni Catalina, nanginginig ang boses sa galit at takot. Tumahimik ka nga, magbibihis ka na. Huwag kang maarte, bulyo ni Taya Rosa bago siya umalis, iniwang mag-isa si Catalina sa kwarto. Nanghihina, dahan-daang umupo si Catalina sa kanyang maliit na kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kutson, tila hinahanap ang lakas ng loob para labanan ang kagustuhan ng kanyang tiyahin. Lumipas ang ilang minuto ngunit nanatili siyang nakaupo, hindi gumagalaw, at walang balak na sundin ang utos. Hindi nagtagal, bumalik si Taya Rosa sa kwarto, ngayon ay mas galit kaysa kanina. Catalina, ano ba? Lalabas ka ba o kakalad ka rin kitang palabas dito? Banta niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit nanatiling tahimik ang kwarto. Dahil dito, napilitan si Taya Rosa na buksan ang pinto. Nang makita niyang wala na si Catalina, nag-init ang kanyang ulo sa galit. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, agad niyang sinilip ang bintana at nakita ang pamangkin niyang tumatakbo palayo sa bahay. Catalina, walang hiya ka talagang bata ka, sigaw ni Taya Rosa mula sa bintana, ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigo. Habang tumatakbo sa kalsada, hinihingal si Catalina at paulit-ulit na kinakausap ang sarili. Takbo pa, Catalina, hindi ka pwedeng maharangan ng tiyahin mo. Bilisan mo pa. Ngunit biglang huminto ang kanyang mga paa nang muntik na siyang mahagip ng isang mabilis na sasakyan. Oh my goodness, napasigaw siya, sabay bagsak sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang katawan habang hawak ang puwiten niya na tumama sa matigas na bato. Napapikit siya dahil sa sakit. Kung minamalas ka nga naman, bulong niya sa sarili, halos maiyak sa nangyari. Ngunit naalala niyang hinahabol pa rin siya ng tiyahin kaya mabilis siyang tumayo at tumawid sa highway. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang sasakyan na biglang huminto sa harapan niya. Bago pa siya makatakbo ulit, sa pilitan siyang isinakay ng mga lalaking nasa loob ng sasakyan. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Ano ba? Sigaw ni Catalina habang nagpupumiglas, sinusubukang kumawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng isa sa mga lalaki. Madam, huwag ka na pong magmatigas. Hinihintay ka na po ng magiging asawa mo, mahinahong sabi ng isa sa mga lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at walang bakas ng awa. Nanlaki ang mga mata ni Catalina habang nakatitig sa lalaking may mahigpit na hawak sa kanyang braso. Anong asawa? Hoy, wala pa akong asawa, ha? Virgin pa ako kaya huwag kang ano dyan, oh. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita, halatang takot na takot. Baka naman, huwag naman sana, hindi naman kayo mga tauhan ng panot na iyon, hindi ba? Nanginginig na tanong niya sa lalaking mukhang lider ng grupo. Halos mapangiti si Diego, isa sa mga tauhan, sa inakto ng kanilang amo, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Alam niyang baka mabatukan siya ng masungit nilang amo kung makita nitong natatawa siya. Pagdating nila sa mansyon ng mga punalas, nanlaki ang mga mata ni Catalina sa laki at ganda ng mansyon na nasa harapan niya. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Seryoso ba talaga? Nasa Malapalasyo, na bahay ako. Hindi ba talaga ako nananaginip? May amnesia po ba kayo, madam? Napalingon siya sa lalaking nasa tabi niya nang mapagtanto niyang nasabi niya ang mga iniisip niya ng malakas. Let's go po, madam, magalang na sagot ng lalaki bago siya hinayla papasok sa mansyon. Sinabi nitong naghihintay na ang kanyang asawa sa loob. Pagpasok nila sa loob, halos hindi makapaniwala si Catalina sa kagandahan ng mansyon. Ang bawat sulok ay tila isang obra maestra. Ang mga chandelier ay kumikislap sa liwanag, at ang mga muebles ay halatang mamahalin. Goodness! Hindi ba talaga to panaginip?
Totoo talaga to, bulong niya sa sarili habang iniikot ang tingin sa paligid. Sa sobrang pagkamangha, hindi niya na maalaya na nasa malaking sala na pala sila. Nakita po namin siyang tumatakbo sa highway, sir, na para bang may kinatatakutan siya, ulat ng isa sa mga tauhan habang nakatayo sa harap ng isang lalaking nakadukwang at matikas ang tindig. Hindi makagalaw si Catalina nang mapansin niyang ang lalaking iyon ay nakatingin na sa kanya. Ang malamig nitong mga mata ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Long time no see, Mrs. Pantallas, malamig na sabi ng lalaki, ang boses nito ay puno ng awtoridad. Nanlaki ang mga mata ni Catalina. Ito ang asawa ko. Oh no, patay na talaga ako nito. Pero paano naman niya ako naging asawa? Maliban na lang kung imposible. Napuno ng pagkalito ang kanyang isip habang pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Take her in the bathroom, malamig na utos ni Alejandro sa mga katulong. Yes po, senyor ito, magalang na sagot ng mga katulong bago mabilis na hinayla si Catalina paakyat ng hagdan. Hindi na siya nakapalag nang dalhin siya sa isang kwarto at sapilitang haburan para paliguan. Halos lumubog sa hiya si Catalina habang ginagawa ito ng mga katulong. Hindi niya akalain na sa isang iglap, magiging ganito kaiba ang kanyang buhay. Matapos siyang paliguan, binihisan siya ng mga katulong ng isang magarang damit na hindi niya akalain na maisusuot niya. Madam, nakahanda na po ang hapunan. Nandoon na po si senyor ito, naghihintay sa pagbaba mo, magalang na paalala ng isa sa mga katulong. Hindi na nagsalita pa si Catalina. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng kwarto. Habang naglalakad pababa, hindi niya maiwasang mapansin ang bawat detalye ng bahay. Parang pamilyar ito sa kanya, ngunit hindi niya matandaan kung kailan at saan niya ito nakita. Tumigil ka nga, self. Paano ka namang makakapunta sa ganito kagandang bahay palagi ka nga lang nakakulong sa bahay ng tiyahin mong masamang ugali, bulong niya sa sarili, pilit na sinisita ang kanyang imahinasyon. Pagdating niya sa dining area, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa dami ng pagkaing nakahilera sa mesa. Ganito ba talaga ang mayayaman? Parang araw-araw may piyesta dahil sa dami ng pagkaing niluluto, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa masaganang hapagkainan. Take your seat, malamig na utos ni Alejandro, na agad naman niyang sinunod. Tahimik siyang umupo sa harap ng lalaki, hindi alam kung ano ang iisipin o sasabihin. Habang naghihintay, biglang tumakbo ang isang bata papunta sa kanya. Nagulat si Catalina nang maramdaman niyang tila magaan ang loob niya sa bata. Para bang matagal na silang magkakilala at may espesyal na ugnayan. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit alam niyang may kakaiba sa sitwasyong ito. Mommy, you're here. Where have you been po? Masiglang tanong ng bata habang nakangiti at tumatakbo papalapit kay Catalina. Ang inosenteng mukha ng bata ay puno ng saya, ngunit halatang may halong pagtataka. Bahagyang napalunok si Catalina, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Sa halip, ngumiti siya at mahinahong sinabi, baby, mamaya ka na magtanong kay mommy ha. Kumain ka na muna. Hinaplos niya ang buhok ng bata, pilit na iniiba ang usapan upang hindi na magtanong pa ito. Let's eat, malamig na sabi ni Alejandro, na agad na nagsandok ng kanin para sa sarili. Samantala, si Catalina naman ay abala sa pagkuha ng pagkain para sa bata. Kahit papaano, alam niya kung paano mag-alaga ng bata, kahit pa anak ito ng isang mayamang pamilya. Ginawa niya ito ng may maingat na kilos, na para bang sanay na sanay siya sa ganitong gawain. Ngunit ang katahimikan ng hapagkainan ay biglang nabasag nang marinig nila ang boses ng isang babae. Oh, so totoo pala na bumalik na ang walang kwenta mong asawa, kuya, sarkastikong sabi ng bagong dating na babae. Sabay na napalingon sina Alejandro at Catalina sa babae. Ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Stop it, Christina. Take your seat and let's eat, mahinahon ngunit matigas na utos ni Alejandro. Padubog na umupo si Christina sa tabi ng mesa, ngunit hindi nito napigilan ang sarili na titigan ng masama si Catalina. Bakit ka pa bumalik? Tanong ni Christina, ngunit halatang may halong galit ang kanyang boses. Tahimik na inilapag ni Alejandro ang kutsara at tinidor na hawak niya. Tumayo siya, ang mukha niya ay seryoso at malamig. Kuya, saan ka pupunta? Kinakabahang tanong ni Christina. Alam niyang ayaw ng kanyang kuya na maingay ang hapagkainan tuwing kumakain sila.
Isa itong bagay na labis nitong kinaiinisan. I'm done, malamig na sagot ni Alejandro bago sila tinalikuran. Kahit hindi pa niya nagagalaw ang pagkain niya, iniwan na niya ang mesa. Pagkaalis ni Alejandro, agad na bumaling si Christina kay Catalina. Kasalanan mo lahat to eh. Kung hindi ka na sana bumalik pa, hindi na sana kami magkakagulo pa dito sa bahay. Galit na sabi ni Christina, ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Ngunit nanatili lamang tahimik si Catalina habang mahinahong sinusubuan ng pagkain ang batang katabi niya. Hindi niya pinansin ang galit na babae. Wala akong ginagawa, kaya kung pwede, tumahimik ka na lang, malamig na sagot ni Catalina, ngunit sa loob-loob niya, nagulat siya sa sariling tapang na ipakita ito sa harap ni Christina. How dare you to talk to me like that? Galit na sigaw ni Christina, sabay akmang sasampalin si Catalina. Ngunit bago pa tumama ang kamay ng babae, narinig nila ang malamig na boses ni Alejandro. Don't you dare try to slap her in front of my son, Christina. I'm warning you, banta ni Alejandro, ang boses niya ay mas malamig pa sa yelo. Agad na ibinaba ni Christina ang kanyang kamay, ngunit bakas sa mukha nito ang galit. Tinitigan niya ng matalim si Catalina bago siya tumalikod at umalis mula sa hapagkainan. Tita, bakit mo inaaway si Mommy? Inosenteng tanong ng bata kay Christina, na tila walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Agad nang umiti si Christina at dumukwang sa pamangkin niya. No, baby, hindi ko inaaway ang mommy mo. Pinagsasabihan ko lang siya, sabi nito, pilit na pinapakalma ang bata. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam ni Catalina na may halong kasinungalingan ang bawat salita nito. Sa isipan ni Catalina, naisip niya, ang galing din palang umarte ng babaeng to. Nang makaalis si Christina, naiwan sina Alejandro, Catalina, at ang bata sa hapagkainan. I'm sorry kung ganun pa rin ang trato ni Christina sa'yo. Huwag mo siyang intindihin. Sa akin ka lang mag-focus at kay Mateo. Siya ang importante sa lahat, mahinahon ngunit seryosong sabi ni Alejandro. Biglang pumasok ang isa sa mga katulong, dala ang isang baso ng juice. Madam Maria, ito na po ang juice mo, magalang na sabi ng katulong habang inilalapag ang baso sa harap ni Catalina. Thank you, magalang na pasasalamat ni Catalina. Ngunit sa isip niya, nagtataka siya sa narinig. So, Maria pala ang pangalan ng kapareho ko ng mukha, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang baso at tiningnan ang laman nito. Inamoy niya ito bago tinikman. Ngunit sa unang tikim pa lang, muntik na siyang maduwal. Anong klaseng juice kaya to? Bulong niya sa sarili habang pilit na nilulunok ang ininom. Mommy, are you okay? Inosenteng tanong ng bata habang mahigpit na nakatingin kay Catalina, halatang nag-aalala. Ngumiti si Catalina kahit hindi may tatago ang bahagyang pamumutla ng kanyang mukha. Yes, baby, I'm okay, sagot niya, ngunit halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Mabilis siyang tumayo at nagmadaling pumunta sa lababo. Doon niya ibinuhos ang kanina pa niya gustong isuka. Napansin ng katulong at ni Alejandro ang nangyari, at parehong nagtaka kung bakit ganoon ang reaksyon ni Catalina. Lalo na si Alejandro, dahil alam niyang paborito ng kanyang asawa noon ang dragon fruit juice. Sa katunayan, nagagalit pa nga ito kapag walang ganoong inumin tuwing kumakain sila. Lumapit si Alejandro sa kanya, halatang nag-aalala. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong niya, habang maingat na hinahaplos ang likod ni Catalina upang alalayan ito. Huminga ng malalim si Catalina at pilit na ngumiti. I'm okay. Don't worry. Mabilis niyang sagot, sabay bahagyang lumayo kay Alejandro. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman, parang kuryente, nang hawakan nito ang kanyang likod. Samantala, sa may pinto, tahimik na nagmamasid si Christina. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata kay Catalina. Para sa kanya, may kakaiba sa kilos at galaw nito, kaya't bawat detalye ng ginagawa ni Catalina ay binabantayan niya ng mabuti. Mommy, hindi ka na po aalis dito. Dito ka na po titira, inosenteng sabi ng bata habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Catalina. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyong tumagos sa puso ni Catalina. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng ina si Maria, at kung bakit nagawa nitong iwan ang bata. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, pinilit niyang ngumiti. Yes, baby, dito na si Mommy. Hindi ka naiiwan pa ni Mommy,
Sagot niya habang pinipisil ang malambot na pisngi ng bata. Napangiti siya kahit papaano dahil sa kakyutan nito. Tahimik lamang na nakamasid si Alejandro sa eksena. Habang pinapanood niya ang mag-ina, hindi niya maiwasang mapailing. Kakaiba ang Maria na nasa harapan ko ngayon, bulong niya sa sarili. Ngunit sa halip na pag-isipan pa ito ng mabuti, pinili niyang balewalain. Ang mahalaga lamang para sa kanya ay ang kasiyahan ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang biglang magsalita si Christina, puno ng iritasyon ang boses. Hanggang ngayon ba nagpapauto ka pa rin sa asawa mo, kuya? Kahit alam mong niloloko ka na niya. Napabuntong hininga si Alejandro bago sumagot. Nagbago na siya, mahinahon niyang sagot, ngunit halatang may bahid ng paninindigan ang kanyang tono. My goodness, kuya, ang katulad ni Maria, never nang magbabago, sarkastikong sagot ni Christina, sabay taas ng kilay. People change naman, sagot ni Alejandro, pilit na pinapakalma ang sarili. Kuya, pwede ba, huwag kang ang ano dyan. Huwag mong sabihin na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Bahagyang natahimik si Alejandro bago sumagot. Mahal siya ng anak ko kaya bakit ko naman ipagkakait sa anak kong kaligayahan niya. Halatang nainis si Christina sa sagot ng kanyang kapatid. Ewan ko sa'yo. Ewan ko kung bakit hindi mo makita ang kasamaan ng asawa mong yan, galit na sabi niya bago padabog na lumabas ng opisina ni Alejandro. Napabuntong hininga si Alejandro at saglit na ipinikit ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, lalo na't muling bumalik ang selos na matagal na niyang pilit nilalabanan. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang posibilidad na nanlalalaki ang kanyang asawa, tila umaakyat ang dugo niya sa ulo. Hindi niya namamalayan, nagiging mapanganib ang kanyang iniisip. Habang nasa mansyon, abala si Catalina sa ginagawa niya. Nagluluto siya ng merienda para sa kanila ng anak-anak niyang si Mateo. Maingat niyang hinihiwa ang mga prutas habang inaayos ang mga sangkap para sa pagkain. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang konsentrasyon ay biglang naputol nang marinig niya ang yabag ng sapatos na papalapit sa kusina. Paglingon niya, nakita niyang pumasok si Christina. May halong ngiti sa labi ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit. Wow, at talagang nagpakain ka na sa pamangkin ko, ah. At pinag-aaralan mo pa talagang magluto. Para ano? Para bumawi sa kanila. Hindi ka kapani-paniwala, natatawang sabi ni Christina, ngunit halata ang sarkasmo at galit sa kanyang tono. Hininto ni Catalina ang ginagawa niya at humarap kay Christina. Ang mukha niya ay kalmado ngunit may halong pagtataka. Ano bang problema mo? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit hindi nagpatinag si Christina. Anong problema ko? Problema ko kung bakit ka pa bumalik. Kung sana doon ka na lang sa lalaki mo, edi sana tahimik ngayon ang buhay ng kuya ko, galit na sabi nito, sabay hampas ng malakas na sampal sa pisngi ni Catalina. Napahawak si Catalina sa kanyang pisngi, hindi makapaniwala sa nangyari. Tinitigan niya si Christina, ngunit ang tingin nito sa kanya ay parang gusto siyang lamunin ng buhay. Bago pa siya masaktan ulit, mabilis siyang umatras upang makalayo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Christina. Mabilis nitong hinayla ang buhok ni Catalina at sinabunutan siya ng walang awa. Aray, ano ba? Bitawan mo yung buhok ko, sigaw ni Catalina, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Christina. Ngunit mas lalo pang hinigpitan ni Christina ang sabunot sa kanya, tila ba sinasadyang pahirapan siya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok si Santiago, ang nobyo ni Christina. Agad niyang nakita ang eksena at mabilis na lumapit upang awatin ang nobya. Honey, bitawan mo siya, madiing sabi ni Santiago habang pilit na hinihila si Christina palayo kay Catalina. Huwag kang makialam dito, Santiago. Baka sa'yo ko ilabas ang galit ko, galit na sigaw ni Christina sa nobyo. Ang mukha nito ay pulang-pula sa galit, at halatang hindi ito natatakot kahit kanino. Ngunit hindi nagpatinag si Santiago. Sa akin mo na ilabas ang galit mo, basta bitawan mo lang siya, mahinahon ngunit mariing sabi niya. Saktong nakawala si Catalina mula sa pagkakahawak ni Christina. Dahil sa tindi ng galit ni Catalina, isang malutong na sampal ang damapo sa makinis na mukha ni Christina. Nagulat si Christina, hindi makapaniwala sa nangyari. How dare you to slap me? Galit na sigaw ni Christina habang hawak ang pisngi niyang namumula. Ngunit hindi nagpaawat si Catalina. How dare you to?
Wala kang karapatan na saktan ako dahil kapatid ka lang ng asawa ko. At tandaan mo, pwede kitang kasuhan kung gusto ko dahil pamamahay namin to, galit na tugon ni Catalina habang matapang na tumingin kay Christina. Hindi makapaniwala si Christina sa narinig. Tinitigan niya si Catalina, tila ba naguguluhan. Sa isip niya, parang hindi si Maria ang kaharap ko ngayon. Ano yung sinasabi mong pamamahay nyo? Nagpapatawa ka ba? Baka nakakalimutan mo, kapatid ko si Kuya, at nakapangalan sa aming dalawa ang bahay na to, balik na sigaw ni Christina, pilit na ipinapakita ang kanyang autoridad. Hindi na sumagot si Catalina. Iniwan niya ang niluluto niya sa kusina at tahimik na umakyat sa kanilang kwarto. Pagdating niya roon, saka pa lamang bumagsak ang kanyang mga luha. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kanyang dibdib na tila ba nahihirapan siyang huminga. Bakit ganito? Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Bakit ang gulo ng napasukan ko? Mahinang sabi ni Catalina sa sarili habang pilit na pinipigilan ang kanyang paghikbi. Ang bilis naman ng karma ko. Kung alam ko lang na ganito pala, sana umalis na lang ako. Pero saan naman ako pupunta? Alam kong hanggang ngayon, hinahanap pa rin ako ni Taya Rosa at nung panot na yun. Kinuha niya ang isang larawan mula sa bedside table. Tinitigan niya ang larawan nina Alejandro at Maria, pilit na hinahanap ang anumang pagkakaiba nila. Ngunit kahit ilang beses niyang tingnan, wala siyang makita. Bakit ba kasi magkamukha pa tayo? E di sana wala ako ngayon dito, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nang malaman ni Alejandro ang ginawa ni Christina kay Quina, galit na binulyawan niya ang kanyang kapatid at sinabihan na huwag muna siyang bumalik doon. Kuya, baka nakakalimutan mong may-ari din ako sa bahay na ito, kaya may karapatan akong tumira dito. Okay, kami ang aalis dito, mahinahong sabi ni Alejandro. Talaga ba, kuya, dahil lang sa babae niyo, naalis kayo dito sa bahay na to kung saan tayo mismo lumaki, nagtaas na ng boses si Christina kaya matalim na tingin ang ipinukol ni Alejandro sa kanya. Kung ayaw mo sa asawa ko, pwede bang kahit na sa anak ko na lang, respetuhin mo siya. Kailangan niya ng kalinga ng isang ina, kaya kung maaari, huwag mong pair-alin yung pride mo. Isipin mo rin ang mararamdaman ng anak ko pag nakita niyang ginawa mo sa kanyang ina. Naramdaman mo ba ang sakit nang umiyak ang anak ko dahil inawi mo ang mommy niya? Sobrang sakit, Christina. Masakit sa akin na makitang umiiyak ang anak ko dahil naaawa siya kay Maria, sambat ni Alejandro sa kapatid niya. Balang araw, mararamdaman mo rin ang sakit kapag nakita mong anak mo na umiiyak. Pag nagkaanak ka na, malalaman mo rin kung bakit kahit niloloko na ako ng asawa ko, hinahayaan at hinahanap ko pa rin siya. Lahat ng ginawa ko'y para sa anak ko, Christina, dahil sa anak ko lang. Napayuko si Christina habang nakatingin sa kuya niya. Alam niya kung gaano kamahal ng kuya niya si Maria at ang anak nila, kaya masakit para sa kanya na makitang nagkakaganito ang kuya niya dahil lang sa isang babae. Fine, hindi ko na siya guguluhin, pero hindi ko maipapangako na hindi na ako makikialam sa buhay niyo. Mahal ko kayo, kaya hanggat kaya ko, pipigilan ko ang sarili ko alang-alang sa iyo at sa pamangkin ko. Kaagad nagpaalam si Christina kasama ang nobyo niya. Agad namang napahilamos sa kanyang mukha si Alejandro dahil sa frustration. Marami na siyang trabaho sa opisina niya na halos walang katapusan, at dumagdag pa ang kapatid niya. Nasaan ang Madam Maria niyo? Tanong ni Alejandro sa katulong. Nasa taas po, senyorita, pero kanina pa po siyang hindi lumalabas. Okay, umakyat si Alejandro sa taas kung nasaan ang kanilang kwarto. Pagdating niya doon, kaagad niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga sa kama at halatang galing pa ito sa pag-iyak dahil may luha pa sa pisngi nito na pinunasan ni Alejandro. Napaka-inosente ng mukha ng asawa niya, ibang-iba noon na halos makeup lang ang nakikita. Mahinang hinaplos ni Alejandro ang mukha ng asawa niya at napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Gusto niyang magalit ng husto kay Maria, pero ang puso niya ayaw makisama sa kanya. Kusa kasing sumasakit ang puso niya pag nakikita niyang nahihirapan si Maria. I'm so sorry kung pinilit kitang pakasalan ako. Ayoko lang na mapunta ka sa iba, dahil mahal na mahal kita, Maria, aniya habang hinalikan niya ang noo ng asawa niya. Dahil sa pagka-obses niya kay Maria noon, pinilit niyang pakasalan siya dahil ayaw niya itong maagapan ng iba. Pumayag naman si Maria dahil takot siya sa lalaki.
Pero nang malaman ng boyfriend niya na nagpakasal na sila ni Alejandro, nagpakamatay ang lalaki at umabot yun kay Maria. Nagalit si Maria kay Alejandro dahil ito ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang nobyo niya. Ibinalik niya rito ang sakit ng lalaki rin siya at pinapahiya ang asawa sa kagustuhan na maramdaman nito kung gaano kasakit ang ginawa niya. Hanggang sa nabisto ito ni Christina, kaya ganoon na lang kagalit si Christina kay Maria. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin naniniwala si Alejandro hanggat hindi siya makakita ng ebidensya. Pinaimbestigahan niya ang asawa at doon na nagsimula ang lahat. Nang malaman ni Maria na alam na ni Alejandro ang totoo, umalis na siya sa bahay ng asawa at iniwan na niya ang kanilang anak sa kanyang asawa. Nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya, kaagad na nagmulat ng mata si Catalina at tama nga siya, may nakatingin sa kanya. Pasensya ka na kung nakatulog ako. Kumain ka na ba? Kung wala pa, ipaghahanda kita. Sa halip na sagutin ay nakatitig lamang si Alejandro sa nagsasalitang asawa. Isa sa ipinagbago nito ay ang marunong na itong magluto, na hindi naman ito dating ginagawa sa asawa niya. Saan ka natutong magluto? Gusto sanang sabihin ni Catalina na sa tiyahin niya, pero hindi niya naisatinig dahil siguradong hindi ito maniniwala. Magluluto lang ako saglit, ipapatawag lang kita kapag nakaluto na ako. Hindi na hinintay ni Catalina na sumagot pa si Alejandro, mabilis na siyang lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina para magluto. Matapos niyang magluto ay kaagad na niyang pinagising si Alejandro, pero pagbalik ng maid ay tulog na raw ito. Napabuntong hininga si Catalina habang nililigpit ang inihain niyang pagkain. Kami na po dyan, madam, presenta ng isang katulong kay Catalina. O sige, salamat. Mabilis na lumipas ang mga buwan at naging taon. Nagpapasalamat si Catalina at hindi na siya nahanap ng tiyahin niya at sa lalaki na gustong asawahin siya. Nakaupo lang si Catalina sa kama habang hawak ang isang frame kung saan ay nandoon ang larawan ni Alejandro. Alam kong kasalanan na ma-inlove sa lalaking may asawa na, pero hindi ko mapigilan pa na mahalin ka. Kahit ang lamig mo ay ang lakas pa rin ng dating mo sa akin. Hindi ko sinasadyang pangarapin ka, pero hanggang doon lang yun. Hanggang pangarap lang ako dahil hindi naman ako ang babaeng gusto mo. Mahina niyang anya sa sarili bago niya ibinalik sa lamesang maliit ang hawak niyang frame. Kamusta sa bahay? Tanong ni Christine sa butler ng kuya niya. Ito kasi ang sumando sa kanya sa airport. Kababalik lang ni Christine galing sa Singapore at sa bahay nila ng kuya niya siya dederecho. Okay naman po yang lady, magalang na sagot ng butler. Ang babaeng yun. Nasa bahay pa rin po yang lady. Hindi na nagsalita pa si Christina. Mula nang mag-away sila ng kuya niya ay hindi na siya nakabalik ulit sa kanilang mansyon. Pagdating niya sa mansyon ay si Catalina kaagad ang nakita niya. Hindi kaagad siya bumaba ng sasakyan. Nagtataka siya kung si Maria ba talaga ang nakikita niya. Ang alam niya ay walang alam sa halaman at hindi mahilig sa halaman si Maria, pero sa nakikita niya ngayon ay iba. Palagi bang lumalabas ng bahay ang babaeng yan? Tukoy ni Christina kay Catalina. Pagkasama lang po niya ang kapatid mo at ang pamangkin niyang lady. Pakidala ang gamit ko sa loob at gusto ko muna siyang makausap, utos niya sa butler. Okay po yang lady. Tahimik lang si Catalina na nagdidilig sa mga halaman nang may biglang nagsalita sa likod niya. Alam mo bang matagal na akong may duda sa'yo, nakataas kilay na sabi ni Christina habang nakakross ang dalawang kamay niya. Saglit lang na tumingin si Catalina kay Christina at binawi din kaagad ang tingin niya. Nakabalik ka na pala, casual lang niyang sabi sa kaharap. Ang tanong ko ang sagutin mo. Matagal na akong may duda sa'yo, gusto ko lang na sabihin mo sa akin ang totoo. Napalunok ng sariling laway si Catalina nang seryoso siyang tignan ni Christina. Ano ba yang pinagsasasabi mo? Naglulumikot ang mata niya dahil ayaw niyang makipag-inin kay Christina. Hindi ikaw si Maria, hindi ba? Nakapunta ka lang sa ibang bansa, ganyan agad ang tanong mo pag uwi mo rito. Sabihin mo sa akin ang totoo at makakaasa kang wala akong sasabihin kay kuya. Napipi si Catalina at hindi agad nakasagot. Gusto niyang iwan ang kausap pero pag ginawa niya yun, sigurado lang lalo itong magdududa na hindi nga siya si Maria. Alam kong nag-aalangan ka, pero gusto kong malaman ang totoo. Sino ka? Ang totoong ikaw. Ako si Maria, kaya wala akong sasabihin sa'yo. Nagmamadali siyang umalis para hindi na siya makulot pa ng dalaga. Pag nalaman ni Christina ang totoo, siguradong tapos na siya, yun ang inaalala niya. Siguradong mahahanap na siya ng tiyahin kapag nakalabas na siya sa poder ng mga punti.
Akala mo naman siguro matatakasan mo ako, fake na Maria. Sisiguraduhin kong mabubulgar ang totoo, nakangisi niyang sabi habang sinundan si Maria sa loob. Tita, mabilis na tumakbo si Mateo sa tita niya. Pumantay naman si Chris sa kanyang pamangkin nang tumakbo ito papunta sa kanya. Hello baby Mateo, HM ang bango, humadyak si Mateo nang halikan siya ng tita niya sa noo at ilong. Bakit po ang tagal ninyong bumalik, tita? Busy lang si tita baby, but don't worry dahil dito na ulit si tita titira. Malapad ang ngiti na sabi ni Christina sa pamangkin niya. Yehey, dito na ulit titira si tita, sigaw ni Mateo. Mula sa kinaroroonan ni Catalina ay bigla siyang nanlamig sa narinig. Siguradong hindi siya tatantanan ni Christina ngayong bumalik na ito sa mansyon. Sa kabilang dako naman ay nakangisi ng malademonyo ang isang babae matapos malaman ang balita sa kanya ng tauhan niya. Totoo ngang malapa ang buhay na meron ka, Maria. Pinatay na kita pero hanggang ngayon buhay ka pa rin at talagang pinahanga mo ako ha, nakangisi niyang sabi. Manmanan niyo pa rin siya, gusto kong malaman ang lahat ng kilos niya. Kape po, ma'am. Umalis na ang kanyang mga tauhan habang si Isabela ay humihit-hit lang ng sigarilyo. Malaki talaga ang swerte mo't nakita ka pa rin ng iyong asawa, at kahit ilang taon ang nakalipas bilib din ako sa asawa mo. Kahit ilang ulit na akong kumuha ng ebidensya patunay na nagtaksil ka nga sa kanya, hinanap ka pa rin talaga niya at hindi man lang sinaktan. Ang tanga talaga ng asawa mo. Ako ang nandito, nagmamahal sa kanya ng totoo, pero ikaw pa rin ang pinipili niya, galit na sabi ni Isabela. Bakit ka may hawak na kutsilyo? Takot na tanong ni Catalina kay Christina nang makita niya itong may hawak na kutsilyo habang nakaharap sa kanya. Huwag kang lumapit sa akin. Maawa ka, huwag mo akong saktan, please, nanginginig sa takot si Maria habang nakatingin kay Christina. Habang si Christina naman ay nataranta sa inaakto ni Maria. Kuya, malakas na sumigaw si Christina dahil pati siya'y natakot na rin sa nakikita. What happened to her? Hindi ko alam nakita niya lang ako na may hawak na kutsilyo nagkaganon na siya. Bigla na lang siyang sumigaw habang takot na takot at sabi niya huwag ko raw siyang sasaktan. Tawagan mo ang doktor, bilis. Mabilis na kumilos si Christina, kaagad niyang tinawagan ang kanilang family doctor para papuntahin sa mansyon. Wife, huwag mo akong hahawakan, please. Lumayo ka sa akin. Maria, maawa ka huwag mong gawin sa akin yan, please, umiiyak na sabi ni Maria. Hindi maintindihan ni Alejandro kung bakit ganon ang ikilos ng asawa niya. Yun ang unang pagkakataon na nagkaganon ng asawa niya simula nang makita niya ito. Pagdating ng doktor ay kaagad na sinuri niya si Maria, tinurukan din niya ito ng injection pampakalma. Gusto kitang makausap ng tayo lang, mahinang ani ng doktor kay Alejandro. Sininyasan ni Alejandro ang kapatid na lumabas na lang muna at ailak ang pinto sa kanilang kwarto. Sa tingin ko ay sinaktan noon ng asawa mo gamit ang isang kutsilyo kaya ganun na lang siya kaitakot kapag nakakita ng ganang bagay. At may iba pa akong nalaman, sa tingin ko may sakit sa isip ang asawa mo. Hindi ako sure pero marami na akong nasuri na ganito rin ang kalagayan at lahat sila kumpirmadong may amnesia. At para makasigurado ay mas mabuting dalhin mo siya sa ospital para masuri kaagad siya. Are you sure about this? Sa dami ng cases na nahawakan ko katulad nito, sigurado ako. At para mas makasigurado pa kailangan siyang dumaan sa pagsusuri, payo ng doktor kay Alejandro. Salamat Doc at gusto ko sa atin na lang to. Ayokong may ibang makakaalam nito. Marahang tumango ang doktor kay Alejandro. Matapos mag-usap ay umalis na ang doktor habang naiwan naman si Alejandro sa kwarto kung saan nakahiga si Maria. What happened to you? Bakit ka nagkaroon ng amnesia? Anong dahilan? Mahinang ani ni Alejandro at tanging sarili lang niya ang nakakarinig sa sinasabi niya. Napatitig si Alejandro sa asawa niya, hindi niya alam kung anong nangyayari dito. Huling balita niya sa kaibigan nito noon ay yung sumama na raw si Maria sa lalaki niya. Akmang tatayo na siya nang may nahagip siya sa bandang balikat ng asawa niya at nang tignan niya ay 2 peklat ang nakita niya. Buhay na buhay ito at hindi lang ito nakikita dahil palaging t-shirts ang suot ng asawa niya. Naikayam ni Alejandro ang kamao niya habang nakatingin sa kanyang asawa. Para makasiguro sa hinala ay inalis niya ang kumot sa asawa niya at tinignan ang katawan nito. Ganon na lang ang pagigting ng panga ni Alejandro nang makita ang maraming peklat sa katawan ng asawa niya.
Kusang tumulo ang luha ni Alejandro dahil sa nakikita. Kaya pala ayaw magdamit ni Maria sa mga sexing damit dahil yun pala ang dahilan, nahihiya pala siyang ipakita ang maraming peklat niya sa kanyang katawan. Kung sino man ang gumawa sa'yo nito, sisiguraduhin kong pagbabayaran ko siya sa ginawa niya sa'yo, galit na angle ni Alejandro. Nagtataka si Christina kung bakit ang bigat ng aura ng kuya niya nang dumaan ito sa tapat niya at hindi man lang ito lumingon sa kanya, parang wala itong nakikitang ibang tao. Pagdating ni Alejandro sa pinagkakatiwalaan niyang tao ay kaagad na inilapag niya ang isang tseke. Gaano ba yan kaimportante at ikaw pa mismo ang pumunta rito? Tanong ng isang tao habang humihit-hit ng sigarilyo. Ayokong may ibang makakaalam na sa'yo ako pumunta. Gusto kong alamin mo kung anong nangyari sa asawa ko 3 years ago pati ang tinitirhan niya. Alamin mo kung anong kaugnayan niya sa tiyahin niya. Yun lang pala, bigyan mo lang ako ng 3 days makukuha ko na lahat ng impormasyon na gusto mo. Thank you. Mabilis na lumipas sa mga araw. Habang nasa kanyang opisina ay dumating ang inutusan niya para imbestigahan ang nangyari sa kanyang asawa noong hindi niya pa ito nahahanap. O na pinagagawa mo, nakatira ang asawa mo sa isang matandang dalaga. Ito raw ang nakapulot sa asawa mo noon at ito rin ang nagpagamot sa kanya sa ospital. Nang magkamalay na hindi na niya kilala ang sarili niya kaya ang nakapulot sa kanya nagpakilalang tiyahin nito. Ayon sa source ko, gusto siyang ipakasal ng itinuturing niyang tiyahin sa isang matandang mayaman at dahil ayaw ng asawa mo, lumayas siya sa bahay nila. About naman sa kung bakit nawalan siya ng alaala, nandyan na sa hawak mong envelope ang dahilan kung bakit nagkagagano ng asawa mo. Kailangan ko nang umalis. Tumango lang si Alejandro at nang maisara ang pinto ay sa kanya binuksan ang hawak niyang envelope. Habang nagbabasa ay mabilis na dumilim ang mukha ni Alejandro na nakatitig sa hawak niyang papel. Napasabunot siya sa buhok niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa nakasulat sa papel. Nilukot niya ang papel at basta na lang itinapon. Samantala sa mansyon, pagkagising ni Maria ay ang masakit na ulo kaagad niyang naramdaman. Alejandro, mahina niyang tawag sa asawa niya. Ang sakit. Halos bunutan ni Maria ang ulo niya dahil sa sakit habang iniinda ang sakit ay parang may kidlat na nagpakita sa utak niya. Nakita niya ang sarili habang umiiyak habang ang isang babae naman ay may hawak na kutsilyo at unti-unting lumalapit sa kanya. Huwag kang lumapit sa akin. Maawa ka, huwag mong gawin sa akin to, nagmamakaawang sabi ni Maria sa isang babae. Lalo pang sumakit ang ulo niya nang gusto niyang makita ang mukha ng babae na may hawak na kutsilyo. Nasa ganoong ayos si Maria nang maabyutan siya ni Alejandro. Mabilis na binuhat ni Alejandro ang kanyang asawa para dalhin sa ospital. Kuya, anong nangyari sa kanya? Hindi sinagot ni Alejandro ang kapatid, tuloy-tuloy lang siya sa paglabas kaya wala sa sariling napasunod din si Christina sa kuya niya. Mabilis na nag-drive ang butler ni Alejandro, halos paliparin pa niya ang sasakyan para makarating lang kaagad sa ospital. Kaagad naman silang sinalubong ng mga doktor nang makarating sila doon. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin? Naiinis na wika ni Christina sa kuya niya pero hindi nagsasalita si Alejandro. Nagpapabalik-balik lang siya sa paglalakad habang naghihintay sa resulta. Nakarating kayo ni isang balita tungkol sa pagkakaospital ni Maria kaya nakangiti siyang hinarap ang tauhan niya. Very good. Sa ospital niyo na isinagawa ang plano. Kailangan tuluyan na siyang mawala sa paningin ko at may isagawa ko ang ikalawang plano ko. Masusunod po, ma'am. Siguraduhin niyong walang makakakita sa inyo at huwag kayong mag-iwan ng bakas para maging ebidensya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, good. Umalis na kayo at balitaan niyo ako. Tumalikod na ang tauhan ni Isabela habang nakangiti naman siyang sumisimsim sa hawak niyang baso na may laman na wine. Sa ospital ay tahimik na nakatingin si Alejandro sa asawa niyang mahimbing na natutulog. Mabuti na lang at naturukan kaagad to ng gamot. Bakit hindi mo tawagan sila mommy at daddy para malaman nila ang kalagayan ni Maria? Suhestyon ni Christina. Hindi na ako. Bahala sa lahat. Maglalagay din ako ng tauhan para magbantay sa labas at huwag mo muna siyang iiwan hanggat hindi ako nakakabalik. Aalis ka. May importante lang akong gagawin. Paano kung magising siya? Sabihin mo may nilakad lang ako. Oh come on, kuya. Alam mong hindi kami okay ng asawa mo, di ba? Magbabago rin ang pagtingin mo sa kanya kapag nalaman mo na ang totoo. Kanina ka pa, kuya. Ano ba talagang totoo? Malalaman mo rin. Hindi pa muna ngayon.
Tandaan mo ang bilin ko, huwag na huwag mong hahayaan na may ibang pumasok sa silid na ito kung hindi mo kilala. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatango na lang si Christina at sinunod niya ang kuya niya. Nang makaramdam siya ng gutom ay saglit siyang nagpaalam sa mga bantay para bumili ng pagkain. Tulog pa si Maria kaya okay lang na umalis muna siya. Diego, pakibantayan mo muna si Maria sa loob ha. Ang mga kasama mo na lang muna dito sa labas. Sige po. Mabilis na pumasok si Diego sa loob at umupo sa sofa habang naghihintay kay Christina na bumalik. Agad na napatingin si Diego sa pinto nang bumukas yun at pumasok ang isang nurse. Mag-i-inject lang po ako ng gamot. Tumango si Diego at kaagad na ibinalik sa binabasa ang tingin. Hindi nagtagal ay lumabas na ang nurse. Nakasandal sa sofa si Diego at inaantok na naghihintay kay Christina. Ilang minuto na ang nakalipas pero wala pa rin to. Iidlip na sana si Diego nang biglang bumukas ulit ang pinto. Sa pag-aakalang si Christina ay hindi na niya lang to pinansin pero nang hindi nagsalita ang pumasok ay mabilis na nagmulat ng mata si Diego. Anong ginagawa mo? Nagulat ang lalaking nurse at hindi na ituloy ang ginagawa. Nilinggan nito si Diego na nakaupo sa sofa, hindi niya kasi napansin yun kanina. Tuturukan lang po siya ng gamot sir. Utos kasi ni Doc na dapat hindi siya malipasan sa gamot niya. Kakaturok lang ng gamot sa kanya, wala pang 30 minutes. Nang maglumi ang mata ng nurse ay mabilis na pinindot ni Diego ang alarm na nasa gilid niya dahilan para pumasok ang iba pang mga bantay sa labas. Napaatras ang nurse sa takmang hahawakan si Maria nang mabilis pa sa kidlat na dumapo sa panga niya ang sipa ni Diego kaya bumulagta siya sa sahig sa lakas ng sipa ng butler ni Alejandro. Kunin niyo siya at huwag niyong hahayaan na makawala. Utos niya sa iba pang mga bantay na kaagad naman na sinunod ng mga ito. Nang malaman ni Alejandro ang nangyari ay mabilis na bumalik siya sa ospital kung saan naroroon ang asawa niya, halos takbuhin na niya ang kwarto ng asawa nang makarating siya sa ospital. Anong nangyari? Meron pong pumasok para turukan siya ng gamot at nang suriin ito ng doktor isa pala yung lason. Nasaan siya? Pinadala ko na sa tauhan natin at siniguro na hindi ito makakatakas. Alam kong nandito lang sa ospital na to nagmamanman sa asawa ko kaya kailangan doble ingat kayo. Opo, lihim na pinakilos ni Alejandro ang mga tauhan sa loob ng ospital nang walang nakakahalata. Kailangan niya kasing maisecure muna ang asawa niya bago siya gumawa ng isa pang hakbang. Sa kanilang hideout ay galit na pinagbabato ni Isabela ang mga tauhan niya. Mga inutil kayo, mga walang kwenta. Isang babae lang ang pinapatrabaho ko hindi niyo pa nagawa. Marami kasing nakabantay sa kanya, ma'am. Mahigpit ang mga bantay niya kaya hindi siya basta-basta na magagalaw ng kahit na sino. Pete magsilayas kayo sa harapan ko ngayon, galit niyang sigaw sa mga tauhan niya. Hindi na alam ni Isabela kung ano pa bang kulang para tuluyan ng mawala sa kanyang mga mata si Maria. Ang buong akala nila ay patay na ito kaya basta na lang nila itong inihulog noon sa kalsada na malayo sa mga tao. Hindi naman niya akalain na mabubuhay pa pala ito matapos siyang tulungan ng isang ginang. Huli na nang malaman ni Isabela na buhay pa pala ito kung hindi pa nasabi ni Christina sa kanya. Tama si Christina. Magagamit ko siya para makalapit ako kay Maria. Siguradong hindi niya ako makikilala dahil may amnesia pa siya. Bakit ba ngayon ko lang to naisip? Nakangiting sabi ni Isabela sa sarili niya. Kaagad niyang tinawagan ang kaibigan para kamustahin kung nakita na ba si Maria. Alam niyang madali niya lang yung mapapaniwala tulad noon nung ipakita niya sa kanya na may kasamang ibang lalaki si Maria. Hindi naman alam ni Christina na pinsan ni Isabela ang lalaki at ang babae na kasama nito sa kama ay girlfriend niya at para maniwala sila ay sadyang ginaya nila ang mukha ni Maria noon. Isabela, ikaw ba talaga yan? Masiglang sabi ni Christina nang makita ang dalaga sa video call. Oo, pasensya ka na kung ngayon ko lang naisipan na tumawag sawa. Masyado kasi akong busy. Ganun ba? Nako, okay lang. Lalo ka pang gumanda puri pa ni Christina kay Isabela. Of course, kailangan kibit balikat niyang sabi. Kamusta na pala kayo ng kuya mo? Namiss ko na siya. Nako, okay lang si kuya, gwapo pa rin naman siya. Pero alam mo bang nakabalik na si Maria sa buhay niya at yun nga, nasa ospital ngayon ang asawa niya dahil kailangan niyang maoperahan kaagad dahil may namumuraw na dugo sa utak niya dahilan para palaging sumakit ang ulo niya. Ganun ba? Mabuti at hindi nagalit ang kuya mo sa kanya at nagawa pa rin siyang patirahin dyan kahit alam niyang may lalaki to. Yun na nga
Hindi ko maintindihan ang desisyon ni kuya, kibit-balikat na sabi ni Christina. Tumagal pa ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa kusa nang nagpaalam si Isabela sa kausap. Sana nga tuluyan ka ng hindi magising, Maria, para makuha ko na si Alejandro. Wala kang karapatan na angkinin ang pag-aari ko. Akin lang si Alejandro, akin lang siya. Hindi ang katulad mo ang nababagay sa katulad ni Alejandro, ako lang ang nababagay sa kanya. Ako lang, galit na naman niyang sabi. Sa ospital, nakahanda na ang gagamitin para sa operasyon ni Maria. Nakahawak sa kamay ni Alejandro ang asawa niya dahil sa takot. Huwag kang matakot, wife. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan kaya kailangan mong lumaban, okay? Dahil kailangan ka pa namin ng anak natin, malumanay na sabi ni Alejandro sa asawa niya. Sa isang iglap ay bumalik sa dati ang pagmamahal ni Alejandro sa kanyang asawa. Nagsisisi siya kung bakit nakinig kaagad siya sa kwento at kunwaring mga ebidensya para sirain ang asawa niya. Kung hindi sana siya naniwala, hindi sana nawala ng ilang taon sa kanila ang asawa niya at hindi sana ito magkaka-amnesia dahil nagpadala kaagad siya sa selos na nararamdaman niya. Sobrang mahal niya si Maria kaya ganoon na lang kasakit para sa kanya na makitang may ibang lalaki na nakapatong sa kanyang asawa. Mr. Pantallas, kailangan nag-iisa lang sa operating room ang pasyente, ani ng doktor. Ni Maria. Alejandro, natatakot ako, mahinang sabi ni Maria. Huwag kang matakot, okay. Tandaan mong mahal na mahal kita, wife. Lumaban ka dahil babawi ako sa iyo, okay? Hinalikan muna ni Alejandro si Maria bago ito isinakay sa wheelchair. Nang malaman ng magulang ni Alejandro ang pagbabalik ni Maria ay kaagad na nagpabook sila ng flight pauwi sa Pilipinas. Kaagad naman silang sinalubong ni Christina. Ma'am, nasan ang kuya mo? Tanong ni Christina ang magulang sa kinaroroonan ni Alejandro. Nagulat pa ito nang makitang magulang nila kung hindi pa tumawag sa akin si Isabela, hindi ko malalaman na umuwi na pala ang asawa mo. Mahihimas boses ng ginang ang inis dahil sa iba pa niya nalaman ang pagbabalik ng asawa ng anak nila. Lihim na ikinuyom ni Alejandro ang kamao niya para pakalmayan ang kanyang sarili. Hindi pa pwedeng malaman ng magulang niya at ni Christina na si Isabela ang dahilan kung bakit nagkaganon ang asawa niya. Wala akong balak na itago sa inyong lahat, mas no na lang na nagsabi ang ibang tao kesa hintayin ako na ako mismong magbalita na nakita ko na siya. Hindi siya kusang umuyo kung yan ang inaakala nyo. Malamig pa sa yelo na sabi ni Alejandro, may amnesia siya kaya hindi niya ako kilala at malalaman ko ang lahat kung anong nangyari sa kanya kapag naging successful ang operasyon niya. Segunda pa rin niya agad na napipi ang ginang sa sinabi ng anak niya. Nagtataka siya kung bakit iba ang kwento ni Eunice sa kanila. Akala ko ba nagbalik si Maria para humingi na naman sa iyo ng pera, sabay na napatingin si Christina at Alejandro sa kanilang ina. Yun ang sinabi niya sa iyo, hindi ba niya naikwento kung paano ko natagpuan si Maria? Malamig na tanong ni Alejandro sa kanyang ina. Mula sa hindi kalayuan ay dinig ni Eunice ang pinag-uusapan ng mga ito kaya mabilis siyang lumayo sa kinaroroonan niya bago pa siya makita ng lalaki. Mukhang nagkamali si Eunice sa sinabi niyang yun sa magulang ni Alejandro. Hindi niya akalain na magiging interesado ang mga ito kay Maria dahil ang alam niya, galit din ang mga ito kay Maria dahil sa ginawa nito, kuno. Mula sa kanyang kinauupuan ay tumunog ang cellphone ni Alejandro. Nang makita kung sino ang tumatawag sa kanya ay mabilis niya itong sinagot habang lumalayo sa magulang niya at kapatid. Sir, nakaalis na po siya. Naging ang panga ni Alejandro dahil talaga palang nandoon si Eunice. Sundan niyo siya kung saan siya pupunta. Huwag lang kayong damaykit masyado, utos niya sa kanyang tauhan. Kape sir, ibinaba na ni Alejandro ang tawag at bumalik na sa magulang niya. Umuwi na lang muna kayo ng mansyon, Mom, Dad. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Pakitignan na lang din si Mateo at kapag nagtanong siya sa kanyang ina, sabihin niya na may nilakad lang. Ayaw ni Alejandro na ma-involve ang anak niya sa kinahaharap niyang problema ngayon. Sige. Pero tumawag ka sa amin kung may kailangan ka. Baka may maitutulong ako sa'yo. Salamat, Dad. Nakipagmaglang si Alejandro sa kanyang ama bago siya humalik sa kanyang ina. Ang naiwan sa ospital ay si Alejandro at Christina. Ayaw niyang iwan ang kuya niya. Nagigilty siya sa ginawa niya kay Maria. Wala naman siyang alam na may amnesia ito kaya pala hindi siya nito kilala. Kuya, umupo ka nga muna. Pati ako nahihilo na sa'yo reklamo ni Christina. Wala kasing ibang ginawa ang kuya niya kung hindi magpabalik-balik ito sa paglalakad.
Panay din ang tingin nito sa kanyang relo. May 3 hours pa, napabuga pa siya ng hangin habang tumingin ulit sa oras. Naaawa namang nakatingin si Christina kay Alejandro. Ngayon niya lang ito nakita na ganito kabalisa at dahil yun kay Maria. Sa kakalakad ni Alejandro, hindi niya na maalayan pa ang oras. Lumabas mula sa operating room ang doktor na kaagad namang sinalubong ng magkapatid. Kamusta ang operation, Doc? Okay na ba ang asawa ko? Tanong kaagad ni Alejandro sa doktor nang lumabas ito. Successful ang operation niya, pero as of now, under observation pa rin siya, balita ng doktor. Salamat, Doc. Si Christina na ang nagpasalamat sa doktor dahil hindi na nakapagsalita pa si Alejandro. Maya-maya lang pwede nyo na siyang kita. Maiwan ko muna kayo. Nakahinga ng maluwag si Alejandro nang marinig ang balita ng doktor. Nang mailipat na sa kanyang private room si Maria ay si Alejandro pa rin ang nagbabantay sa kanyang asawa habang pinauwi naman niya si Christina para makapagpahinga. Sa lahat ng nangyari sa buhay nila na mag-asawa ay ngayon ni Alejandro naunawaan kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon sa buhay nila ni Maria. Malaki rin ang pagkukulang niya sa kanyang asawa noon kaya ngayong binigyan pa siya ng pagkakataon ay ipapalasap sa kanyang asawa ang saya kasama sila ng anak niya. Mabilis na lumipas ang oras na itinagal kay Maria para magising. Si Alejandro na malaya ni Alejandro na gumalaw na ang daliri ni Maria kasabay ng pagbukas ng kanyang mga mata. Puting kisame kaagad ang bumungad kay Maria nang magmulat siya. Oh my goodness, gising na siya, batid sa boses ng ginang ang saya. Mabilis namang nilapitan ni Alejandro ang asawa niya niyang diretso lang ang tingin. Thank you, mahinang sabi ni Alejandro. Wife, huwag ka munang gumalaw. Bawal pa muna sa iyong gumalaw dahil kaka-opera pa lang ng ulo mo. Kusang tumulo ang luha ni Maria na makita ang mukha ng asawa niyang nag-aalala sa kanya at makikita sa mata nito ang saya. Nang dumating ang doktor ay kaagad na sinuri nito ulit si Maria. Pagkatapos ay pinabalik niya sa pagtulog ang pasyente. Kailangan hindi ito mapagod sa pag-iisip. Matulog ka na muna, wife. Nandito pa rin ako pagkagising mo. Kusang pumikit ang mga mata ni Maria at bumalik sa pagtulog. Pagod pa rin kasi ang pakiramdam niya kaya hinayaan niyang hilahin siya ulit ng antok. Nang masiguro na tulog na nga si Maria ay ipinagkatiwala niya muna sa kanyang magulang ang asawa niya. Sandali siyang umuwi sa mansyon para kamustahin ang anak niya. Talaga po, Daddy, malapit na pong umuwi si Ma'am. Yes, baby, kaya ikaw kailangan behave ka rito, okay? Babalik naman na mamaya sina lolo't lola, sila munang makakasama mo ngayon, HM. Okay po, Daddy, pakisabi po kay Mommy na na-miss ko na po siya. Okay, baby, makakarating yan kay Mommy. Nagpaalam na si Alejandro sa anak niya, humalik muna siya sa noon nito bago niya ito iniwan. Kalalabas lang ng arrest warrant niya, Mr. Pontelas. Naghanda na rin ang team namin para sa gaganaping operasyon. Good. Aasahan kong buhay siya na madadala sa kulungan. Gusto kong makita na pagdudusahan niya sa loob ng kulungan ng ginawa niya sa asawa ko. Makakaasa ka, Mr. Pontelas. Tuluyan nang nagpaalam si Alejandro sa kausap niya bago siya bumalik sa ospital. Sa kanyang tinitirahan na bahay ay nagplano ulit si Eunice kung papaano makalapit kay Maria nang siya na mismo ang papatay dito. Nang hanapin niya ang kanyang cellphone ay maraming miss call kaagad ang bumungad sa kanya. Nakalimutan niyang naka-silent pala yun. Kaagad niyang tinawagan ng kaibigan niya pero hindi niya ito makontak. What the heck, Javier? Sumagot ka. Pabalik-balik sa pagdial si Isabela pero ganun pa rin. Kinabahan na siya kaya mabilis niyang inihanda ang kailangan niyang dalhin. Alam niyang hindi magmimit ng ganun karami kung hindi importante ang kailangan nito. Bago pa man makalabas ng bahay si Isabela ay dumating na ang mga pulis at napalibutan na ng mga itong tinitirhan niya. Huwag ka nang manlaban, Miss Asuncion. Napapalibutan na namin ang bahay mo kaya sumama ka na lang sa amin nang hindi ka na masaktan pa. Anong akala niyo sa akin? Tanga para magpahuli ako sa inyo. Over my dead body. Akmang bubunutin ni Isabela ang kanyang baril nang maunahan siya ng pulis. Dumaing sa sobrang sakit si Isabela nang mabaril ang kanyang kaliwang braso dahilan para mabitawan niya ang hawak niyang baril at sinegundahan pa sa kanyang paa. Halos mamatay sa sobrang sakit si Isabela at nagmamakaawang nakatingin sa kaibigan din niyang pulis. Gustong tulungan ni Javier si Isabela at dalhin sa ospital pero hindi pwede.
Sigurado siyang mawawalan siya ng trabaho kapag nalaman ng mga ito na siya ang kasabwat ni Yunais para hindi ito mahuli at hindi malaman ang kasamaan na nagawa niya kay Maria. Mapait na ngumiti si Eunice sa kaibigan niya. Alam niyang gusto nitong tulungan siya pero hindi nito magawa. Wala rin siyang balak na ilaglag ito dahil alam niyang may pamilya rin itong binubuhay. Patawad, naawang sabi ni Javier sa kaibigan bago niya ito binuhat at isinakay sa ambulansya na naghihintay sa kanya. Naiintindihan kita, Javier. Patawad kung pati ikaw nadamay sa kasalanang nagawa ko, umiling si Javier at pinunasan ng mga luha niya. Wala kang kasalanan, kagustuhan kong tulungan ka. Kaya kung makulong man ako sa pagtulong ko sa'yo, tatanggapin ko yun, nakangiti niyang sabi sa kaibigan niya. Lalo lang naiyak si Isabela. Nagmahal lang naman siya kaya niya yun nagawa kay Maria at hindi niya hinanggad na umabot siya sa ganong punto na babalik rin sa kanya ang mga ginawa niya. Sa ospital ay nabalitaan ni Alejandro ang nangyari kay Eunice maging ang magulang niya alam na ang nangyari at kung ano ang mga kasalanan ni Eunice sa kanya at kay Maria. Hindi halos makapagsalita si Cristina sa nalaman. Walang nabanggit si Eunice sa kanya at maganda ang trato nito sa kanya kaya hindi siya makapaniwalang magagawa ng kaibigan niya yun sa asawa ng kuya niya. Matapos lumabas ni Maria sa ospital ay sa bahay bakasyon na nila sa Tagaytay sila dumiretso. Nauna na roon ang anak niya kaya hindi na sila dumaan pa sa kanilang mansyon. Kamusta na ang pakiramdam mo? Malumanay na tanong ni Alejandro sa kanyang asawa. Okay na ako. Akala ko hindi ko na masisilayan pang muli ang lugar na ito. Mahina niyang sabi sa asawa niyang nakaupo rin sa tabi niya. I'm sorry kung hindi sana ako naniwala noon kay Eunice, hindi ito mangyayari sa'yo. Alam kong napilitan ka lang napakasalan ako dahil sa ginawa ko sa boyfriend mo noon, pero hindi ko naman alam na magpapakamatay pala siya at sa pag-aakalang sobrang nagalit ka kaya ka nagloko para makaganti lang sa akin. Wala akong alam na mahal ako ni Eunice. Hindi ko rin alam na kaya niyang gawin ang lahat dahil lang sa akin. Sobrang mahal ka lang niya kaya niya ang nagawa na halos ikamatay ko na at nawalan pa ako ng memorya. Masakit naman talaga sa akin ang nangyari sa boyfriend ko noon dahil minahal ko rin naman siya, pero hindi ko naman inisip na magloko para lang makaganti sa'yo. Nagpakasal ako sa'yo dahil mahal naman talaga kita kaya ako pumayag sa gusto mo kahit naman hindi mo ginamit ang boyfriend ko ikaw pa rin naman ang pipiliin ko kaya siya nagpakamatay dahil nahuli ko siyang may kasama sa kama at sarili niyang sinisisi niya kung bakit ako nagpakasal sa'yo, mahabang paliwanag ni Maria kay Alejandro. What you mean? Tumango si Maria sa asawa niya. Yes, huwag mong sisihin ang sarili mo kung bakit siya nagpakamatay. Desisyon niya yun kung bakit niya hinayaan na gamitin siya ni Isabela laban sa'yo, malumanay na sabi ni Maria kay Alejandro. Hindi makapaniwalang nakatitig si Alejandro sa asawa niya. Hindi niya alam na may mabigat pala itong dinadala na hindi niya alam na galit pala siya dito ng husto nang hindi naman pala dapat. Marahang hinaplos ni Blow ang mukha ng asawa niya sabay halik niya sa labi nito na kaagad namang tinugon ni Maria. Napakapit si Maria sa leeg ng asawa niya habang hinapit naman siya ni Alejandro sa bewang at mas idiniin pa nito sa kanyang katawan. Bumalik ang alaala ni Maria kaya lahat-lahat ng nalaman niya noon ay ibinunyag na niya kay Alejandro. Ang magulang naman ni Alejandro na nasa ibaba lang ay naiiling na nakatingin sa dalawang nasa terrace na naghahalikan habang tinakpan naman ni Chris ang mata ni Mateo baka makita pa nito ang ginagawa ng magulang niya. Ew! Ang landi talaga ng dalawang to, reklamo ni Cristina na tinawanan lang ng kanyang magulang. Bakit kasi hindi ka pa rin mag-asa-awa kung naiinggit ka sa kuya mo? Natatawang sabi ng kanyang ina na sinegundahan naman ang daddy niya. Tita, may ayos po. Hindi ko po makita sila mommy at daddy, sabay na napatawang tatlo nang magreklamo na si Mateo. Kailan ka ba kasi mag-aasawa? 26 ka na, Cristina, my gosh. Kailan pa kaya kami makakakita ng apo namin? Huwag niyo na pong pangarapin yan ma'am. Walang balak si Santiago na pakasalan ako dahil mas importante sa kanyang trabaho niya kaysa sa akin, nakangusong sabi ni Cristina. Really, Cristina? At ako pa talaga ang dahilan, ang tagal ko nang nag-propose sa'yo pero ayaw mo. Biglang sumulpot si Santiago sa likuran ng mga ito kaya nagulat si Cristina kung bakit ito nandoon. Anong ginagawa mo rito? Sabi mo maimportante kang lakad ngayon, nagtatakang sabi ni Cristina. Meron nga dahil importante sa akin ang araw na, ito. Biglang lumuhad si Santiago sa harap ni Cristina sabay bukas niya sa pulang box na may lamang ring.
Napatakip sa kanyang bibig si Christina habang ang kanyang magulang naman ay kinikilig na nakatingin sa dalawa. Halos maiyak si Christina na mag-propose sa harap ng magulang niya si Santiago, hindi niya alam na gagawin ta ng lalaki. Wala nang paligoy-ligoy na umoo siya kay Santiago. Ito na ang hinihintay niya. Ang mag-propose ang nobyo niya kaharap ang kanyang magulang. Tignan mo nga naman mag-aasawa ng daan mong kaaway, natatawang sabi ni Alejandro habang nakatingin sa kapatid niyang nasa baba. Deserve din naman niyang sumaya kaya hayaan mo muna siya. Isa pa, noon lang naman kami nag-away, hindi na ngayon. Sino ba naman ako para hindi siya mapatawad, nakangiting sabi ni Maria. Niyakap ni Alejandro ang asawa at inakay na ito papasok sa kwarto nila. Matapos mag-propose ni Santiago kay Christina ay kaagad na umuwi ang mga ito sa Maynila para asikasuhin ang kasal nilang dalawa. Umuwi na rin sila Maria at Alejandro dahil tapos na ang leave ni Alejandro sa trabaho. Kamusta na pala yung kaibigan ni Isabela? Tanong ni Maria sa asawa niya habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe. Nasa jail na siya, pinagbabayaran niya ang ginawa niyang pagtulong at pagkonsinti. Huminga si Maria at itinoon na lang ang pansin sa natutulog niyang anak. Pagdating nila sa mansyon ay nagpahinga lang saglit sina Alejandro at Maria dahil balak niyang dalawin ang dating kaibigan sa piitan. Are you sure na gusto mo na siyang makausap? Tanong ni Alejandro sa asawa niyang nakahiga sa braso niya. Kanina ka pa nagtatanong sa akin yan. Oo naman, gusto kong makausap siya. Bamantong hininga na lang si Alejandro bago hinalikan ang ulo ng asawa niya. Ayaw niyang magkausap pa sana ang mga ito dahil bumabalik lang ang galit niya sa babae pero hindi niya matanggihan si Maria. Nakahiga lang si Isabela sa higaan niya nang tawagin siya na may bisita siya. Nagtataka naman siya kung sinong dumalaw sa kanya gayong wala naman na siyang pamilya. Nang makarating sa visitors area ay nagulat si Isabela nang makita si Maria at kasama nito si Alejandro. Marahan siyang umupo sa harap ng mga ito habang hindi siya makatingin ng diretso sa kaibigan niya sa laki ng kasalanan niya rito. Hindi niya akalain nagugustuhin pa siya nitong makita. Kamusta ka na? Ito si Maria ang unang nagsalita. Ayaw kasing bumuka ng bibig ni Isabela. Okay lang ako. Salamat sa pagdalaw. Alam ko na hindi ka pupunta rito ng walang dahilan kaya sabihin mo na kung anong kailangan mo. Mahinahong sagot ni Isabela. Wala naman akong kailangan. Gusto ko lang na makita at makausap ka. Gustong matawa ni Isabela sa sinabi ng dating kaibigan. Sa kabila ng nagawa niya rito ay gusto pa rin siya nitong makita. Walang kapatawaran ng ginawa ko sa iyo noon. Sa pagsira ko sa buhay mo para lang magalit sa iyo ang asawa mo at ang pagtatangka kong pagpatay sa iyo, walang kapatawaran yon. Alam ko pero tao ka lang din naman kaya mo pang magbago at kaya mo pang ayusin ang buhay mo. Bakit ba ang bait mo sa akin? Dahil kaibigan kita, Isabela. Nagmahal ka lang naman at nabulag ka lang sa pagmamahal mo sa asawa ko kaya ka nagkakaganito kaya sana sa paglabas mo dito, ibang Isabela na ang makilala ko. Gustong tumulo ng luha ni Isabela pero pilit niyang pinipigilan. Matapos ang oras ng dalaw ay nagpaalam na si Maria sa kaibigan niya. Natapos na lang ang pag-uusap nila ay hindi pa rin nagsasalita si Alejandro, tanging asawa niya lang ang kausap ni Isabela. Wala kasi siyang interest dito kung hindi lang dahil kay Maria ay hindi siya sasama sa kulungan para dalawin ang traidor nitong kaibigan. Okay ka na? Tanong ni Alejandro sa asawa niya habang nasa kotse sila. Okay na ako, thank you. Basta para sa you wife, walang problema. Kanina ka pa sa kakatawag sa akin ha, nakakairita na, biglang sumungit si Maria habang masama ang tingin ipinupukol kay Alejandro. Hey! What happened? Natatawang tanong ni Alejandro. Umasim kasi ang mukha ng asawa niya habang nakatingin sa kanya. Pwede ba? Nakakairita na tawagin mo ako sa pangalan ko. Hindi yung palagi kang nakawire ng nakawire dyan. Masungit na aniya nito bago iniwan si Alejandro sa sala. Mateo, come to mommy baby, sigaw ni Maria sa anak niyang nasa taas pa kasama ang kanyang yaya. Ni Ari doon, pati si Christina ay nagtataka. Kababalik lang ng mga ito mula sa abroad dahil doon sila nag-honeymoon 3 buwan din ang itinagal nila doon bago pa bumalik sa Pilipinas. I don't know, bigla na lang sumungit Talaga, hindi kaya buntis, agad na natigilan si Alejandro sa sinabi ng kapatid niya. Sinong buntis? Parehong napalingon si Alejandro at Christina sa bagong dating si Maria. Sino pa ba? Sagot ni Christina sa kanyang ina. Talaga?
Wow, kung ganon ay magiging lola't lolo na naman kami. Wala pang sinasabi si Maria. Idi tanungin mo, sabay na sabi ni Christina at ng kanilang ina. Parehong napailing ang dalawang lalaki't nagtawanan. Mag-ina nga kayo, sabi ng daddy nila Blue. Naiiling na iniwan ni Alejandro ang tatlo sa sala at pinuntahan ng asawa sa kwarto nila. Pagbukas niya ng pinto ay ang asawa niyang umiiyak ang naratnan niya. Anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Tarantang dinaluhan ni Alejandro ang asawa niya. Kaagad na yamakap si Maria kay Alejandro nang makalapit na ito sa kanya at isiniksik sa dibdib ng asawa ang kanyang mukha. Sininghat-singhot niya ang mabangong amoy ng asawa niya na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. I'm sorry, mahinang sabi ni Maria. Why? Hindi ko na alam kung bakit ako nagkakaganito pero sa tingin ko dala yon ng batang nasa sa sinapupunan ko. Agad na nailayo ni Alejandro ang asawa sa dibdib niya nang marinig ang sinabi nito. Really? Are you sure? Tumango si Maria kaya napayas na lang si Blue sa kahinalikan ng ulo ng asawa niya. Mula nang makumpirma ni Alejandro na buntis nga ang asawa niya ay doble ingat at doble alaga siya dito kahit nga magpaligo sa anak nila, si Alejandro ang gumagawa. Unti-unti nang lumaki ang tiyan ni Maria hanggang sa naging ganap na itong 9 na buwan. Kahit busy sa trabaho ay hindi pa rin nakaligtaan na i-check ni Alejandro ang kalagayan ng asawa kahit nasa opisina pa siya hanggang sa isang araw habang nasa kalagitnaan siya ng meeting ay tumunog ang cellphone niya. Hindi pa man siya tapos sa pagdidiskitahan. Kuya, nandito na kami sa ospital. Asan ka na? Reklamo ni Christina sa kabilang linya. I'm coming. Hindi na niya hinintay pang matapos ang meeting niya kaagad na siyang umalis para puntahan ang asawa niya. Pagdating niya roon ay nandoon na ang kanyang ina at kapatid. How was my wife? Kaagad na tanong niya sa mga ito. Nasa delivery room pa siya, son. Hintayin na lang natin ang paglabas ng doktor, paliwanag ng kanyang ina. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanganak si Maria pero ngayon ay parang bumalik sa teenager si Blue dahil daig pa niya ang mangganganak dahil sa pinagpapawisan siya. Kuya, parang ikaw ang mangganganak. Huwag kang ang owa, sita ni Christina sa kapatid niya. Sa halip na patulan ay pinabayaan na lang siya ni Alejandro at hinintay ang paglabas ng doktor. Kaagad na sinalubong nila ang doktor nang lumabas ito galing sa delivery room. Kamusta ang asawa ko, Dok? She's fine at normal naman ang panganganak niya at congratulations, lalaki ang anak mo again. Masamang tingin ang ipinukol ni Alejandro sa kapatid niya. Napasay naman si Christina ang akala niya kasi babae ang anak ni Maria, naghanda pa naman siya ng mga damit na para sana sa pamangkin niya. Nang mailipat na ng room si Maria ay naging maingay sila ang cute lang kasi ng anak ni Alejandro na talaga namang nagmana sa kanya. Ang cute ng baby. Nako, siguradong may magpapakamatay na naman sa gwapo mong yan, baby, natatawang sabi ni Christina. Maging ang kanilang magulang ay natatawa na rin sa sinabi ni Christina. Tigilan mo nga yang pamangkin mo, Christina. Sita kaagad ng kanilang ina sa kanya. Pasaway talaga yang kapatid mo no, nakangiting pinatakan ni Alejandro ng halik ang noo ang asawa niya ng halik habang nagpapasalamat siya dito. Thank you so much, wife. Sobrang saya ko't wala na akong mahihiling pang iba. Ako rin naman. Minsan may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Hindi natin alam na ginawa lang pala yun para masubak ka kung gaano ka katatag, kung gaano kalaki ang pananampalataya mo sa kanya.